May kakaibang lamig ang mga mata ni Leonardo nang pumasok siya sa pinto. Hindi yun ang init na laging sumasalubong kay Clara sa tuwing uuwi ang kanyang asawa mula sa trabaho. Wala ang pamilyar na kislap ng pagmamahal na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa halip, isang anino ng pagkabalisa, isang distansyang hindi niya mawari, ang bumabalot dito at hindi siya nag-iisa. Isang babae ang nakasunod sa likuran ni Leonardo, matangkad, balingkinita ng katawan, at suot ang isang damit na siguradong nagkakahalaga ng higit pa sa buong koleksyon ng mga damit pambuntis ni Clara. Ang kanyang buhok ay bagsak na bagsak at ang kanyang mukha ay tila inukit ng isang dalubhasang iskultor. Ngumiti ito kay Clara, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. "Mahal," bati ni Leonardo, at ang salitang dati nagpapatunaw sa puso ni Clara ay parang walang lasa ngayon. Siya si Celine Villanueva, bago nating psychological consultant sa kumpanya. Napahawak si Clara sa kanyang malaking tiyan, kung saan mahimbing na natutulog ang kambal nilang anak. Isang kilos na hindi niya sinasadya, isang proteksyon laban sa biglaang pagpasok ng isang estranghero sa kanilang tahanan, sa kanilang mundo. "Consultant?" tanong niya. Pilit na pinapasigla ang boses. "Para saan?" "Para sa mga empleyado." Mabilis na sagot ni Celine. Ang boses ay kasing kinis ng sutla. Inilahad niya ang kamay. "It's a pleasure to finally meet you, Clara. I've heard so much about you." Nag-aalangan na tinanggap ni Clara ang kamay nito. Malamig. Kasing lamig ng mga mata ni Leonardo kanina. Kanina lang, bago sila dumating, ang mundo ni Clara ay perpekto. Ginugol niya ang buong hapon sa pag-aayos ng nursery. Ang amoy ng sariwang pintura ay nanunuot pa sa hangin. Isang malambot na kulay asul para sa kanyang munting prinsipe at kulay rosas para sa kanyang munting prinsesa. Maingat niyang isinabit ang maliliit na damit sa aparador. Hinaplos ang bawat isa at pilit na nilalabanan ang pagnanasang maiyak sa sobrang kaligayahan. Ito ang pangarap niya. Isang masayang pamilya kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ngayon, sa pagdating ni Celine, parang may kung anong dumungis sa perpektong larawang yon. "Naghanda ako ng hapunan," sabi ni Clara, pilit nang ngumingiti. "That's so sweet of you," sabi ni Celine, iginagala ang mga mata sa kabuuan ng bahay. "Pero kailangan lang naming kunin ni Leo ang ilang dokumento. May hinahabol kaming deadline." Leo. Tinawag niyang Leo si Leonardo. Ang pangalang tanging si Clara at ang pamilya lamang nito ang tumatawag sa kanya. Naramdaman ni Clara ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Pumasok si Leonardo sa kanyang study, habang si Celine naman ay naiwan sa sala kasama si Clara. Naglakad ito patungo sa isang mesa kung saan nakalatag ang mga sketch at design ni Clara para sa isang charity event. Isa siyang dating interior designer at kahit na pansamantala siyang tumigil sa pagtatrabaho, hindi niya maiwasang gumawa ng mga proyekto sa gilid. "Wow, you're very talented," sabi ni Celine, dinadampot ang isang sketch. "Salamat," sagot ni Clara. Biglang, sa isang iglap, tila natabig ni Celine ang isang baso ng tubig sa mesa. Kumalat ang tubig sa mga papel. Binabasa at sinisira ang mga guhit na pinagpuyatan ni Clara. "Oh my God! I'm so sorry!" Bulalas ni Celine, ngunit sa halip na tulungan si Clara, nanatili itong nakatayo. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig na tila nagulat. Dali-daling kumuha si Clara ng tissue at sinubukang iligtas ang kanyang mga gawa. Ngunit huli na ang lahat. Sira na ang mga ito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa mga sketch, kundi dahil sa isang pakiramdam na tila sinadya ang lahat ng ito. "Clara, I'm really sorry. Ang clumsy ko talaga," sabi ulit ni Celine. Siguro dahil sa pagbubuntis mo, kaya nagiging extra emotional ka ngayon sa mga bagay-bagay. It's normal. Hormones." Natigilan si Clara.
Hindi dahil sa sinabi nito, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Isang ngasang ngiti ang sumilay sa labi ni Celine. Isang ngiting puno ng tagumpay. Lumabas si Leonardo mula sa study. May hawak na folder. Nakita niya ang basang mga papel at ang namumulang mga mata ni Clara. Anong nangyari dito? Tanong niya. It was my fault, Leo. Aksidente kong natabig ang baso. Paliwanag ni Celine. Ang boses ay puno ng pagkakasala. Sinubukan kong tulungan si Clara, pero parang masyado siyang naapektuhan. Huwag kang mag-alala, Clara. Papel lang yan. Tumingin si Leonardo kay Clara. Walang awa sa mga mata nito. Tanging pagkadismaya. Clara, magpahinga ka na lang muna. Mukhang pagod ka. Sabi ni Leonardo sa malumanay, ngunit walang emosyong boses. Hahatid ko lang si Celine. Tumango lang si Clara, hindi makapagsalita. Pinanood niya silang maglakad palabas ng pinto. Bago sila tuluyang mawala, narinig niya ang mahinang bulong ni Celine. Sapat lang para marinig niya. See, Leo, ito ang sinasabi ko sa'yo. Her behavior? It's becoming erratic. Naiwang mag-isa si Clara sa gitna ng kanilang sala, napapalibutan ng katahimikan at ng sirang mga pangarap sa basang papel. Napahawak siya muli sa kanyang tiyan, ang tanging lakas na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon, ang mga anak niya. Nang bumalik si Leonardo, pagkalipas ng halos 1 oras, hindi na siya ang Leonardo na umalis kanina. May dala siyang isang maliit na kahon, isang mamahaling alahas, alam ni Clara. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ito kay Clara. Binuksan niya ito. Isang kwintas na diamante. Maganda. Mamahalin. Ngunit walang buhay. Salamat, mahinang sabi niya. Clara, nag-usap kami ni Celine. Panimula ni Leonardo. Umupo sa tapat niya. Hindi siya tinitingnan nito sa mata. Nag-aalala siya para sa'yo. Nag-aalala. Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Oo. Sa kalagayan mo. Sa pagiging emosyonal mo. Sa pagiging mag-isa mo dito palagi. Sabi niya, normal daw yun sa mga buntis. Pero minsan, kailangan ng tulong. Naramdaman ni Clara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong tulong ang sinasabi mo, Leonardo? Huminga ng malalim si Leonardo. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Clara. Awa ba? Pagkakasala? O isang bagay na mas nakakatakot? Mahal, sabi ni Leonardo. At ang bawat salita ay tila isang patalim na tumatarok sa puso ni Clara. Si Celine ay tutulong sa iyo. May mga napapansin siyang hindi maganda sa kilos mo. Isinara ni Leonardo ang pinto ng kanilang silid at ang mahinang pag-iyak ni Clara ay tila isang multong sumusunod sa kanya. Bumabaon sa kanyang likod na parang maliliit na punyal. Bawat hakbang palayo ay isang pakikibaka. Ang imahe ng nasasaktang mukha ni Clara, ang pagkalito at sakit sa mga mata nito ay nakaukit sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ay gustong bumalik, yakapin ito, at sabihing isang masamang biro lang ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging binuhay muli ni Celine, ay nagsasabing ito ang tamang gawin. Natagpuan niya si Celine sa kanilang beranda. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad, ang hangin ng gabi ay marahan na nagpapalipad sa mamahalin nitong damit. Nang marinig siya nitong papalapit, lumingon ito, at sa dilim, ang kanyang ganda ay tila mapanganib. Okay ka lang? Tanong ni Celine. Ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay alam na ni Leonardo na isang pag-arte lamang. Hindi sumagot si Leonardo. Sumandal siya sa rehas. Ang isip ay lumilipad pabalik sa nakaraan, sa isang hapunan kasama ang kanyang ina sa isang mamahaling restaurant. 15 taon na ang nakalipas. Siya ay bata pa, puno ng pangarap, at baliw na baliw kay Celine Villanueva, isang matalinong estudyanteng salat sa yaman.
Leonardo, kailangan mong mag-isip, sabi ng kanyang ina. Ang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang inumin. Ang pamilya de Villa ay may pangalang inaalagaan. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang babaeng walang maipagmamalaki kundi ang mukha niya. Mahal ko siya, ma. Pagmamatigas niya. Tumawa ang kanyang ina. Isang tawang walang kagalakan. Mula sa kanyang Hermes bag, kumuha ito ng isang checkbook. Lahat ng tao ay may presyo, anak. Tingnan natin kung gaano kamahal ang pag-ibig ninyo. Kinabukasan, nawala si Celine. Hindi na ito pumasok sa klase. Hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Pagkalipas ng isang linggo, nakatanggap siya ng isang maikling sulat. Huwag mo na akong hahanapin. Nakahanap na ako ng mas karapat-dapat sa akin. Ang sakit ng pagkakanulong yon ay bumaon sa kanya ng maraming taon. Ginawa siyang walang tiwala sa pag-ibig hanggang sa dumating si Clara, isang babaeng simple, mabait, at tila walang anumang tinatagong motibo. Sa kanya, naramdaman niyang ligtas siya. Ngunit ngayon, narito si Celine, binubura ang lahat ng kapayapaang yon. Naaalala mo pa ba ang gabing iyon? Biglang sabi ni Celine, ang kanyang boses ay tila bumabasag sa katahimikan. Ang gabing sinabi mo sa aking ipaglalaban mo ako? Napapikit si Leonardo. Celine, matagal na yon. Lumapit si Celine sa kanya. Ang pabango nito ay umaakit at nakakalason. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Para sa'yo. Matagal na. Pero para sa akin, Leo. Para sa akin, araw-araw kong dinadala ang sakit, ang kahihiyan. Habang ikaw, masaya ka sa bago mong buhay, sa perpekto mong asawa. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Leonardo. Ang boses ay garalgal. Ako ang hindi nakakaintindi? Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Celine, isang perpektong luha na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Iniwan mo akong mag-isa, Leo. Hinarap ko ang lahat ng mag-isa. At ngayong bumalik ako para sa'yo, para sa ating pangarap, hahayaan mong sirain ng isang babaeng hindi ka naman talaga mahal ang lahat? Mahal ako ni Clara, mahinang sabi ni Leonardo. Ngunit kahit siya ay hindi na sigurado sa kanyang mga salita. Ngumiti si Celine ng mapait. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Talaga ba? Panoorin mo ito. Ipinakita niya ang isang video. Si Clara, nasa nursery, mag-isa. Nagsasalita ito. Hindi niyo ako pwedeng iwan. Akin lang kayo. Ang video ay putol-putol, madilim, at kinuha mula sa isang anggulong tila nagmamanman. Ang boses ni Clara ay puno ng isang emosyong hindi mawari ni Leonardo. Ang totoo, kinakausap ni Clara ang kanyang mga anak sa sinapupunan. Ngunit sa paraan ng pagkakakuha at pag-edit ng video, mukha siyang isang babaeng nawawala sa sarili. Kinakausap niya ang sarili niya, Leo. Bulong ni Celine. Nakita ko siya. May mga araw na tumatawa siyang mag-isa. May mga araw na umiiyak siya nang walang dahilan. Mapanganib siya. Para sa'yo at lalo na para sa mga bata. Naramdaman ni Leonardo ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang pagdududa na itinanim ni Celine ay unti-unti nang nagkakaugat, lumalaki, at sinasakop ang lahat ng rason sa kanyang isipan. Ang kanyang kahinaan, ang takot niyang hindi maging sapat na matatag tulad ng kanyang ama, ay ang siyang ginagamit ni Celine laban sa kanya. Ginagawa natin ito para protektahan sila. Dagdag pa ni Celine, niyakap siya mula sa likod. Kapag wala na si Clara, aalagaan kita. Aalagaan ko ang mga bata. Bubuo tayo ng isang tunay na pamilya. Humiwalay si Leonardo at pumasok sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Si Clara ay mahimbing na natutulog, pagod na sa kaiiyak. Kahit sa pagtulog, bakas pa rin ang sakit sa mukha nito. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa kanyang tiyan, tila binabantayan ang kanilang mga anak. Mukha siyang anghel. Isang anghel na malapit na niyang itapon sa impyerno.
Patawarin mo ako, Clara. Sabi niya sa kanyang isip. Ginagawa ko ito para sa mga anak natin, para iligtas sila. Mula sa'yo, isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang paulit-ulit niyang sasabihin sa sarili hanggang sa ito'y maging katotohanan. Lumabas siya ng silid at isinara muli ang pinto. Dumiretso siya sa kanyang study, umupo sa dilim, at kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero na ibinigay sa kanya ni Selene. Sumagot ito sa unang ring. Huminga ng malalim si Leonardo, pinatigas ang kanyang puso at pinatahimik ang kanyang konsensya. Handa na ang lahat, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Gawin niyo na. Nagising si Clara sa isang pakiramdam na may nanonood sa kanya. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw at ang liwanag na pumapasok sa siwang ng kurtina ay malambot at kulay abo. Sa una, inakala niyang panaginip lang. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang panaginip ay naging isang bangungot na totoo. 2 babae at isang lalaki, lahat ay nakaputing uniforme ang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ang kanilang mga mata ay malamig. Hindi sila ang mga katulong, hindi sila mga bisita, sila ay mga estranghero. Agad na napahawak si Clara sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang unang pangalan na namutawi sa kanyang mga labi ay isang desperadong bulong. Leonardo? Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok ng silid. At doon, nakita niya siya. Nakatayo sa may pintuan. Ang katawan ay kalahating nakatago sa dilim. Nakasuot pa rin ito ng damit na suot niya kagabi. Hindi ito natulog sa kanilang kama. Hindi ito natulog sa tabi niya. Leonardo, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Clara. Ang boses ay nanginginig. Sino sila? Hindi siya sinagot ni Leonardo. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig na tila may kung anong napakahalagang bagay doon na hindi nito maiwanan ng tingin. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ay isang pag-amin, isang hatol. Ginang Vergara, sabi ng lalaking nakaputi na sa tingin niya ay isang doktor. Huminahon po kayo. Nandito kami para tulungan ka. Tulungan? Naramdaman ni Clara ang pag-akyat ng galit at takot sa kanyang lalamunan. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Umalis kayo sa bahay ko. Leonardo, paalisin mo sila. Muli, katahimikan lang ang isinagot ng kanyang asawa. Gumawa ng hakbang ang doktor at sa isang iglap, napabangon si Clara. Sinubukan niyang umatras, ngunit ang kama ay nasa likod na niya. Wala na siyang mapupuntahan. Huwag kayong lalapit sa akin, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sindak. Kailangan lang po naming gawin ang aming trabaho, sabi ng doktor sa kalmadong boses na lalong nagpanginig kay Clara. Ang 2 babaeng nurse ay biglang kumilos. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Malakas sila. Napakalakas. Nagpumigla si Clara ng buong lakas niya. Sinipa niya, iwinasiwas ang kanyang mga kamay, ginawa ang lahat para makawala. Leonardo, tulungan mo ako. Leonardo! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang desperadong panawagan sa lalaking nangakong poprotektahan siya habang buhay. Ngunit si Leonardo ay nanatiling isang estatwa sa may pintuan, isang duwag na estatwa. Ang mga anak ko, bitiwan niyo ako, masasaktan niyo ang mga anak ko. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang pag-aalala para sa kanyang mga sanggol ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ngunit hindi sila natinag. Nakita ni Clara ang pagkuha ng doktor ng isang hiringgilya mula sa dala nitong medical kit. Ang kislap ng karayom sa ilalim ng papalapit na liwanag ng umaga
ay tila isang pangako ng kadiliman. Hindi, huwag! Sigaw niya. Ang kanyang pagpupumiglas ay lalong naging marahas. Ang malamig na dulo ng karayom ay dumampi sa kanyang balat. Isang matalim na sakit ang kanyang naramdaman. At pagkatapos, ang lamig ng likidong unti-unting pumapasok sa kanyang mga ugat, kumakalat sa kanyang buong katawan na parang lason. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang kanyang mga kalamnan ay nanghina. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga ungol na lamang. Ang mga kamay ng mga nurse ay lumuwag, ngunit hindi na siya makagalaw. Ang kanyang mga talukap ay bumigat. Ang silid ay nagsimulang umikot. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paningin, pilit niyang itinuon ang kanyang mga mata sa pintuan. Kay Leonardo, nagbabaka sakaling sa huling sandali ay may makikita siyang pagsisisi sa mukha nito. Ngunit wala. At sa likod ni Leonardo, sa itaas ng hagdanan, isang anino ang lumitaw. Isang pamilyar na anino. Si Selene. Nakatayo ito roon, nakapamaywang, tila isang reynang nanonood sa pagbagsak ng kanyang kalaban. At sa kanyang mga labi, may isang ngiti. Isang nangiting malamig, mapanuri, at puno ng tagumpay. Iyon ang huling imaheng nakita ni Clara bago siya tuluyang nilamon ng kawalan. Ang mga sumunod na sandali ay isang magulong koleksyon ng mga pakiramdam. Ang pag-angat sa kanya mula sa kama, ang pagdaan sa pasilyo ng sarili niyang bahay na parang isang bihag, ang malamig na hangin sa labas, ang pagsakay sa isang sasakyang amoy gamot. Wala na siyang lakas para lumaban, wala na siyang boses para sumigaw. Nang bahagya siyang magkamalay, humihinto na ang sasakyan, ibinaba siya. Sa gitna ng kanyang nahihilong paningin, nabasa niya ang mga salitang nakaukit sa isang luma at kinakalawang na arko. St. Dymphna's Wellness Center. Isang malakas na kalabog ang kanyang narinig. Ang tunog ng isang bakal na pinto na isinasara. Isang tunog na nagsasabing dito na nagtatapos ang dati niyang buhay. Naiwan siya sa isang lugar na hindi niya alam, napapaligiran ng mga estranghero, at ipinagkanulo ng lalaking inakala niyang kanyang mundo. Si Clara Dizon ay tuluyan ng nag-iisa. Ang oras sa loob ng St. Dymphna's ay walang mukha. Walang Lunes o Linggo. Walang umaga o gabi. Mayroon lamang bago at pagkatapos ng gamot. Puti ang lahat. Ang mga pader, ang kumot, ang uniforme ng mga nurse. Minsan, kapag matagal na nakatitig si Clara sa kawalan, nararamdaman niyang pati ang kanyang isip ay nagiging isang blangkong papel na lamang. Isang puting kawalan kung saan ang mga alaala ay unti-unting nabubura. Pero may isang bagay na hindi mabura ng kahit anong gamot. Isang alaala na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga gising na bangungot. Ang alaala ng panganganak. Hindi niya matandaan ang mukha ng doktor. Hindi niya matandaan ang sakit. Ang tanging natatandaan niya ay ang liwanag ng ilaw sa operating room na bumubulag sa kanya at pagkatapos, isang iyak, isang manipis, malakas na yak. Sinundan pa ng isa, ang kanyang mga anak. Buhay sila. Sinubukan niyang bumangon. Sinubukan niyang abutin sila. Ang mga anak ko, bulong niya, ang kanyang lalamunan ay tuyo at masakit. Ibigay niyo sa akin ang mga anak ko. Ngunit isang anino ang humarang sa kanya. Isang kamay ang nagtakip sa kanyang bibig. At ang iyak ng kanyang mga anak ay unti-unting lumalayo, palayo ng palayo. Hanggang sa ito'y maging isang alingaungaw na lamang na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Ilang buwan na ang lumipas mula noon. O baka naman mga linggo lang. O taon? Hindi na niya alam. Ang tanging orasan niya ay ang tunog ng gumugulong na medical cart sa pasilyo. Hudyat na para sa gamot. Oras na, Ginang Vergara, sabi ng isang nurse na may malapad na katawan at walang pasensyang mukha. Umiling si Clara. Itinago niya ang kanyang mukha sa ilalim ng kumot. Ayoko niyan. Sa mga unang linggo, pilit siyang lumalaban.
Ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa panganganak at ang kanilang lakas ay hindi niya matatatapatan. 2 nurse ang marahas na humawak sa kanyang mga braso. Pilit na ibinuka ang kanyang bibig. Isang maliit na papel na baso ang idiniin sa kanyang mga labi at ang mapait na likido ay sa pilitang dumaloy sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, isang tableta. Wala siyang nagawa kundi ang lumunook. Maya-maya lang, naramdaman na niya ang epekto. Ang pamilyar na ulap na bumabalot sa kanyang isipan na ginagawang manhid ang sakit, ngunit ginagawa ring manhid ang lahat ng iba pa. Ang pag-asa, ang galit, ang pagmamahal. Isang hapon, habang nakaupo siya sa common area, isang matandang babae na may magulong buhok ang biglang lumapit sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanila. Bulong nito, ang mga mata ay ligaw. Hindi tayo mga baliw, biktima tayo. Bago pa man matapos ng babae ang kanyang sasabihin, 2 malaking attendant ang humila dito palayo. Narinig ni Clara ang sigaw nito habang kinakaladkad ito sa pasilyo. Simula noon, wala nang nangahas na kumausap sa kanya at wala na rin siyang interes na makipag-usap. Ang kanyang mundo ay naging ang kanyang kama, ang bintanang may rehas na bakal at ang alaala ng yak ng kanyang mga anak. Ang mga luha ay kusa na lang tumutulo. Hindi na niya alam kung kailan nagsimula o kung kailan ito titigil. Sa lahat ng mga nurse, may isang naiiba. Si Nurse Lita, isang babaeng nasa mga 50 anyos na. Palaging seryoso ang muka at kakaunti kung magsalita. Hindi ito kasing rahas ng iba. Kapag oras na ng gamot, hindi siya nito pinipilit. Hihintayin lang siya nitong uminom. Nakatayo sa isang tabi, tahimik. May kung ano sa mga mata ni Nurse Lita. Sa kabila ng kanyang istriktong anyo, may bakas ng awa, pag-unawa, o baka guni-guni lang ni Clara iyon. Isang gabi, hindi makatulog si Clara. Ang hapdi ng pangungulila sa kanyang mga anak ay mas matindi kaysa sa epekto ng gamot. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Si Nurse Lita may dalang isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay. Inilapag nito ang mga yon sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Ngunit sa ilalim ng malabong ilaw, nakita ni Clara na ang tinapay ay hindi ang karaniwang matigas na tinapay na kanilang almusal. Mainit pa ito. Isang pandesal. Ang simpleng bagay na iyon, ang init, ang amoy, ay tila isang kidlat na gumising sa manhid niyang mga pandama. Isang bagay na totoo, isang bagay na mabuti sa gitna ng impyernong ito. Tumingin si Clara kay Nurse Lita. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Tumangulang ang matandang nurse bago ito marahang lumabas ng silid. Kinain ni Clara ang tinapay. Bawat subo ay tila nagbabalik ng kaunting lakas sa kanyang katawan at kaluluwa. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog si Clara nang walang masamang panaginip. Kinabukasan, sa oras ng gamot, dumating ulit si Nurse Lita. Inabot nito ang gamot at tubig. Ngunit habang inaabot iyon ni Clara, marahan nitong hinawakan ng kanyang kamay. Ang pagdampi ng balat nila ay saglit lamang, ngunit sapat na para maramdaman ni Clara ang isang bagay na nakatupi sa palad nito. Nang makaalis ang nurse, tiningnan ni Clara ang kanyang kamay. May maliit na papel doon. Binuksan niya. 2 salita lang ang nakasulat. Magpanggap ka. Napatingin si Clara sa gamot na hawak niya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya ito nakita bilang isang lunas, kundi bilang isang lason. Tumingin siya sa bintana, sa maliit na piraso ng langit na nakikita niya sa pagitan ng mga rehas na bakal. Bago dumating si Celine, bago siya ipinagkanulo ni Leonardo, bago siya mapunta sa lugar na ito, hindi niya matandaan kung kailan siya huling nakaramdam ng pag-asa. Ngunit habang nakatitig sa 2 salitang yon, naramdaman niya ang isang maliit na kislap sa loob ng kanyang madilim na mundo. Sa gabing iyon, habang nag-iikot si Nurse Lita, sinadya nitong dumaan sa kwarto ni Clara.
Huminto ito saglit sa may pinto, sapat lang para bumulong nang walang nakakarinig. Huwag mong inumin lahat ng gamot. Magpanggap ka lang. Ang pagpapanggap ay naging isang sining para kay Clara. Sa bawat pag-abot ni Nurse Lita ng gamot, tinatanggap niya ito ng may pamilyar na blangkong tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang isip ay alerto. Inilalagay niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila. Hinahayaang manhidin ng mapait na lasa ang kanyang bibig at tinitiis ang pakiramdam na unti-unti itong natutunaw. Pagkatapos, ay iinumin niya ang tubig, magkukunwaring lumulunok ng may kahirapan, at pagtalikod ng nurse, iniluluwa niya ang natitirang bahagi ng gamot sa isang piraso ng tissue na maingat niyang itinatago sa ilalim ng kanyang unan. Araw-araw, paunti-unting humuhupa ang ulap sa kanyang isipan. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik ng may matalim na kalinawan. Ang ngiti ni Leonardo, ang pagmamahal sa mga mata nito na ngayon ay alam niyang isang kasinungalingan. Ang mapanuyang ng ngiti ni Celine, ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto, kasabay ng pagbalik ng mga alaala ay ang pagbalik ng sakit. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagong damdaming nagsisimulang umusbong, isang damdaming mainit at mapanganib. Galit. Sa bawat araw na lumilipas, ang ugnayan nila ni Nurse Lita ay lumalalim sa pamamagitan ng mga tingin at maliliit na senyas. Isang marahang tango kapag walang nakatingin. Isang dagdag na piraso ng prutas sa kanyang tray ng pagkain. Mga simpleng bagay na nagsasabing, nakikita kita, kasama mo ako. Isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang pag-iikot, pumasok si Nurse Lita sa silid ni Clara. Isinara niya ang pinto nang walang tunog. Sumama ka sa akin, bulong nito. Dalian mo. Ang puso ni Clara ay kumabog ng mabilis. Ngunit walang pag-aalinlangan siyang sumunod. Dinala siya ni Nurse Lita sa isang madilim at bihirang gamiting storage closet sa dulo ng pasilyo. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay nanunuot sa hangin. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Nurse Lita ng isang luma at kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Clara. Nasa litrato ang isang batang babae, marahil nasa mga 20 anyos, na may mahabang buhok at isang ngiting kasing liwanag ng araw. Siya si Elena, sabi ni Nurse Lita. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang bunsong kapatid ko. Tumingin si Clara mula sa litrato patungo sa mukha ng matandang nurse. Nakita niya ang pagkakahawig sa kanilang mga mata. Napakaganda niya, mahinang sabi ni Clara. Oo, sabi ni Nurse Lita, at sa isang iglap, ang kanyang estriktong anyo ay gumuho, pinalitan ng isang sakit na itinago sa loob ng maraming taon. Matalino, puno ng pangarap. Nagmahal siya ng isang lalaking mula sa mayamang pamilya. Akala niya, tanggap siya. Ngunit nang malaman ng pamilya ng lalaki na nabuntis siya, ginawa nila siya ng kwento. Naramdaman ni Clara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sinabi nilang wala siya sa sarili. Patuloy ni Nurse Lita, ang boses ay unti-unting tumitigas, pinupuno ng galit. Sinabi nilang mapanganib siya at dinala nila siya dito. Napasinghap si Clara. Dito? Tumango si Nurse Lita. Ang mga mata ay nag-aapoy na. Ilang buwan siyang ikinulong dito. Pinainom ng mga gamot na tulad ng ibinibigay sa'yo. Isang araw, nakatanggap na lang kami ng balita. Huminto ito. Huminga ng malalim. Ang sabi nila, nagpakamatay siya. Tumalon daw mula sa bubong. Pero hindi ako naniniwala. Putol ni Nurse Lita sa sasabihin ni Clara. Kilala ko ang kapatid ko. Lalaban siya hanggang sa huli para sa anak niya. Pinatay nila siya, Clara, at itinago nila ang katotohanan. Ngayon, naiintindihan na ni Clara ang lahat. Ang awa sa mga mata ni Nurse Lita. Ang tulong. Hindi lang ito dahil sa kabaitan.
Ito ay dahil sa hustisya. Nang tumingin si Nurse Lita sa kanya, nakita nito ang sariling kapatid. Nakita nito ang parehong kwento ng pagkakanulo. Nang dumating ka dito, sabi ni Nurse Lita, nakita ko ulit si Elena. Nakita ko ang parehong kasinungalingan, ang parehong kalupitan. Nangako ako sa sarili ko, hindi na mauulit ang nangyari sa kapatid ko, hindi sa'yo. Hinawakan ni Clara ang kamay ng matandang nurse. Ang kanyang mga luha ay hindi na para sa sarili niya lamang, para na ring ito kay Elena. Para sa isang buhay na ninakaw. Lalaban tayo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon na hindi niya naramdaman kailanman. Lalaban tayo, para sa mga anak ko at para kay Elena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clara nang ngumiti si Nurse Lita. Isang nangiting mapait, ngunit puno ng pag-asa. May plano ako, sabi ni Nurse Lita. Matagal ko na itong pinag-isipan. Sa gabi ng Sabado, si Mang Tonyo ang gwardya. Mahilig siyang matulog sa kanyang pwesto. Ang kamera sa West Wing ay palaging nagloloko. At may isang pinto sa likod ng kusina. Isang pintong hindi na nila ginagamit. Kinuha ni Nurse Lita ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang uniforme. Isang luma, kinakalawang na susi. 10 taon kong hinanap to. Bulong niya. Inilalagay ang susi sa nanginginig na palad ni Clara. Ang lamig ng bakal ay tila isang pangako, isang pag-asa. Sa Sabado ng gabi, sabi ni Nurse Lita, ang mga mata ay seryosong nakatitig kay Clara. Ito lang ang pagkakataon natin. Ang gabi ng Sabado ay bumalot sa St. Dymphnas ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang si Clara ay nakahiga sa kanyang kama. Ang susi ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. Ang lamig nito ay gumagapang sa kanyang mga buto. Pinakikinggan niya ang bawat tunog, ang paghilik ng ibang pasyente, ang pagtilaok ng butiki sa pader, ang malayong ugong ng mga sasakyan. Nang marinig niya ang 3 mahinang katok sa pinto, ang kanilang hudyat, ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Nurse Lita. Ang mukha ay seryoso sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo. Walang salitang namutawi. Isang tango lang ang ibinigay nito. Ito na ang oras. Dahan-dahan na parang mga anino, tinahak nila ang pasilyo. Ang bawat hakbang ni Clara sa malamig na sahig ay tila napakalakas. Nakarating sila sa guard station. Tulad ng sinabi ni Nurse Lita, si Mang Tonyo ay mahimbing na natutulog sa kanyang upuan. Ang ulo ay nakasandal sa mesa at isang maliit na radyo ang nagpapatugtog ng lumang kundiman. Nilagpasan nila ito nang walang ingay. Ang kanilang destinasyon ay ang pinto sa likod ng kusina. Amoy panis na pagkain at luma ang lugar. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang isinusuot ang susi sa kalawangin nitong kandado. Isang pag-ikot. 2. Isang malakas na click ang umaling-aungaw sa katahimikan. Itinulak nila ang pinto. Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanila. Ang hangin ng kalayaan. Sa isang iglap, tumakbo sila. Tumakbo sila nang hindi lumilingon. Ang kanilang mga paa ay lumilikha ng tunog sa mga tuyong dahon at graba sa labas ng bakod ng institusyon. Isang lumang kotse ang naghihintay sa kanila sa madilim na kalsada. Saan tayo pupunta? Tanong ni Clara habang humihingal sa loob ng sasakyan. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Nurse Lita, pinaandar ang makina. Isang maliit na apartment na inuupahan ko sa syudad. Walang nakakaalam noon. Habang binabagtas nila ang daan, nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na patak sa simula na unti-unting lumakas at naging isang malakas na buhos na humahampas sa windshield ng kotse. Nakarating sila sa apartment. Maliit ito, ngunit malinis. Ligtas. Ngunit habang si Nurse Lita ay naghahanda ng mainit na inumin, si Clara ay hindi mapakali.
Ang kanyang isip ay wala roon. Ang kanyang isip ay nasa isang malaking bahay sa Makati. Ang mga anak ko, sabi ni Clara. Ang boses ay basag. Kailangan kong makita ang mga anak ko, Lita. Clara, delikado. Pag-aalala ni Nurse Lita. Alam nilang tumakas ka na. Siguradong hinahanap ka na nila ngayon. Hindi ito ang tamang oras. Kahit saglit lang. Pagmamakaawa ni Clara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Kahit masilayan ko lang sila, parang awa mo na. Nakita ni Nurse Lita ang desperasyon sa mga mata ni Clara. Ang sakit ng isang ina na inilayo sa kanyang mga anak. Bumuntong hininga ito. Sige, pero sandali lang at hindi tayo pwedeng magpakita. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, bumalik sila. Ipinark ni Nurse Lita ang kotse sa isang madilim na eskinita, sapat ang layo, para hindi mapansin ngunit sapat ang lapit para makita ang kanilang bahay. Ang bahay na dating paraiso ni Clara. Bumaba si Clara ng kotse, hindi alintana ang malakas na ulan na bumabasa sa kanyang manipis na damit. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman sa hardin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba at pananabik. Mula sa bintana ng sala, isang gintong liwanag ang nagniningning. At sa loob, nakita niya sila. Si Leonardo, nakaupo sa sahig, nakikipaglaro sa dalawang maliliit na bata. Ang kambal, ang kanyang mga anak. Ang isang lalaki, kamukhang kamukha ni Leonardo. Ang isang babae, na may mga matang tulad ng sa kanya. Ang sakit at saya ay nagsanib sa kanyang dibdib. Buhay sila. Malusog sila. Ngunit ang saya ay biglang naglaho nang makita niya kung sino ang kasama nila. Si Celine. Nakaupo ito sa sofa, tumatawa habang pinapanood ang mag-aama. Mukha silang isang perpektong pamilya, isang larawan ng kaligayahan na ninakaw mula sa kanya. Biglang binuhat ni Leonardo ang batang babae at itinaas sa ere. Tumawa ito ng malakas, isang tunog na napakasarap pakinggan, ngunit parang lason sa pandinig ni Clara. Pagkatapos, ibinaba siya ni Leonardo. Tumingin ang bata sa direksyon ni Celine. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng pagmamahal ng isang anak. Itinuro nito si Celine at mula sa bibig ng kanyang sariling anak, narinig ni Clara ang isang salitang bumasag sa kanyang kaluluwa. Mama, ang salitang yon. Isang salita lang. Ngunit para itong isang suntok sa sikmura na nagpaalis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang ulan, ang lamig, ang ingay ng mundo, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang sakit. Isang sakit na napakatindi na hindi na niya maramdaman ang kanyang sariling katawan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa maputik na lupa. Ang kanyang bibig ay bumuka. Sinusubukang sumigaw. Ngunit walang boses na lumabas. Isang tahimik na sigaw ng isang pusong winasak sa 1,000 piraso. Umiyak siya. Ang kanyang mga luha ay humalo sa walang tigil na buhos ng ulan. Umiyak siya para sa kanyang mga anak na hindi na siya kilala. Umiyak siya para sa kanyang buhay na ninakaw. Umiyak siya para sa babaeng hangal na minsan ay naniwala sa pag-ibig. Ngunit sa gitna ng unos, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkasira, isang bagay ang nangyari. Bigla, tumigil ang mga luha. Ang sakit ay hindi nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Ang matinding sakit ay naging isang matinding galit. Ang apoy ng paghihiganti ay sinindihan ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang putik at ulan ay tumutulo mula sa kanyang damit. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa masayang eksena sa loob ng bintana. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng malamig na determinasyon. Hindi na siya ang Clara na umiiyak. Hindi na siya ang biktimang nagpapatalo. Humarap siya sa gabi, sa ulan, sa kawalan, at bumulong siya, isang pangakong narinig lamang ng kulog at kidlat. Babawiin ko ang mga anak ko at sisirain ko kayo. Pagbalik nila sa apartment,
Ang Clara na bumaba ng kotse ay hindi na ang parehong Clara na umalis kanina. Wala na ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig ng isang biktima sa kanyang mga kamay. Sa halip, napalitan ito ng isang matigas na kalmado, isang determinasyong nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Tuyo na ang kanyang mga luha at ang apoy na pumalit dito ay mas mainit at mas mapanganib. Kailangan ko ng gunting, sabi niya. Ang boses ay matatag. Walang tanong na inabutan siya ni Nurse Lita ng isang gunting mula sa first aid kit nito. Pumunta si Clara sa harap ng maliit na salamin sa banyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mahaba at alun-alun niyang buhok. Ang buhok na dating hinahaplos ni Leonardo ay sumasagisag sa babaeng dati siya. Mahina, mapagmahal, at hangal. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang gupitin ito. Bawat lagaslas ng gunting ay isang pagputol sa nakaraan. Bawat hiblang bumabagsak sa sahig ay isang paalam sa kahinaan. Pinutol niya ito hanggang sa maabot ang kanyang balikat. Isang gupit na praktikal, walang arte, at matapang. Pagkatapos, kumuha siya ng damit mula sa mga lumang damit na itinago ni Nurse Lita. Isang simpleng itim na t-shirt at pantalon. Isinuot niya ito. Ang babaeng humarap sa salamin ngayon ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng isang sundalong papasok sa isang digmaan. Kailangan natin ng abogado, sabi ni Clara paglabas niya ng banyo. Napatingin si Nurse Lita sa kanya. Nagulat ngunit humanga sa biglaang pagbabago. May kilala ako, sabi nito pagkatapos ng ilang sandali. Hindi siya sikat, pero matalino at higit sa lahat, may prinsipyo. Attorney David Rios, bata pa pero palaban. Kinabukasan, sa isang maliit at maingay na coffee shop sa Quiapo, malayo sa karangyaan ng Makati, nagkita sila. Si Attorney David Rios ay nasa mga 30 anyos, matangkad, payat, at may suot na salamin na bahagyang dumudulas sa kanyang ilong. Ang kanyang suot ay simple lang, isang patunay na hindi pa siya nilalamon ng sistema ng malalaking law firm. Sa simula, ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa habang si Clara ay nagsasalaysay. Ang kwento ay tila hinugot mula sa isang pelikula, isang mayamang CEO, isang mapanlinlang na kabit, isang pekeng psychiatric diagnosis. Narinig na niya ang mga ganitong kwento noon. Madalas ay gawa-gawa lamang ng mga asawang gustong makakuha ng malaking pera sa hiwalayan. Ginang Vergara, panimula niya, ang boses ay puno ng propesyonal na pag-iingat. Ang sinasabi niyo po ay isang mabigat na akusasyon, wala tayong matibay na ebidensya. Clara na lang, putol ni Clara. Wala na akong karapatan sa apelidong yan. Itinulak niya ang isang lumang notebook sa ibabaw ng mesa patungo sa abogado. Hindi yan sa akin. Kay Nurse Lita yan. Binuksan ni Attorney Rios ang notebook. Sa loob, nakasulat ang mga petsa, pangalan ng mga pasyente, at mga gamot na ibinibigay sa kanila. Sa tabi ng pangalan ni Clara at ng kapatid ni Nurse Lita na si Elena. May mga kakaibang marka, may mga discrepancy sa dosage, mga gamot na hindi dapat ibigay, at mga tala ng accidental deaths na masyadong madalas para maging isang nagkataon lang. Ito ay... Nagsimulang magbago ang tono ng abogado. Ito ay record ng posibleng medical malpractice o mas malala pa. Ito ang patunay na may itinatagong kabulukan ang St. Dymphnas, sabi ni Nurse Lita. At ang kabulukang iyon ang ginamit ni Celine Villanueva para ikulong si Clara. Tumingin si Attorney Rios kay Clara. Sa pagkakataong ito, hindi na pagdududa ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang unti-unting lumalagong interes. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Clara, ang katotohanan sa nanginginig nitong boses. Sige, sabi ng abogado pagkatapos ng mahabang katahimikan. Tatanggapin ko ang kaso, pero kailangan nating maging matalino.
Hindi natin pwedeng isugal ang lahat sa isang notebook lang. Ang kalaban natin ay mayaman at makapangyarihan. Kaya nilang baliktarin ang lahat ng ito laban sa inyo. Kaya nilang palabasin na kayo talaga ang baliw. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado. Inayos ni Attorney Rios ang kanyang salamin. Kailangan nating patunayan ang koneksyon ni Celine sa institusyon. Kailangan nating patunayan na sinadya ang pagdiagnosis sa iyo. Kailangan natin ng isang ebidensya na hindi nila matatanggi. Isang bagay na solid. Isang bagay na hindi nila kayang bilhin o itago. Nagkatinginan ang tatlo. Ang hangin sa kanilang paligid ay napuno ng tensyon at isang mapanganib na plano. Isang video! Bulong ni Clara. Ang mga salita ay tila laso na lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin si Attorney Rio sa kanya, nagulat sa sinabi niya. Kailangan natin ng video niya. Pag-uulit ni Clara, mas malakas ngayon. Isang video kung saan inaamin niya ang lahat. Isang katahimikan ang namayani. Ang ideya ay tila imposible, mapanganib. Ngunit nang tumingin si Attorney Rios sa determinasyon sa mukha ni Clara at sa tahimik na suporta sa mukha ni Nurse Lita, alam niyang hindi na sila aatras. Okay, sabi ng abogado, tumatango. Kung ganoon, simulan na nating magplano kung paano tayo makakakuha ng isang confession. Sa panlabas, ang buhay ni Leonardo Vergara ay perpekto. Ang bahay ay puno ng tawanan ng mga bata. Ang negosyo ay maunlad. At sa kanyang tabi ay si Celine, isang babaeng maganda at matalino na ginagawa ang lahat para maging isang perpektong katuwang at ina sa kanyang mga anak. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, ang perpektong larawan ay nagsisimulang magkaroon ng mga lawat. Nakaupo si Leonardo sa kanyang study, isang baso ng mamahaling alak ang nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig siya sa kawalan, sa malaking espasyo sa pader kung saan dating nakasabit ang wedding portrait nila ni Clara. Ngayon, isang modernong painting na pinili ni Celine ang nakasabit doon. Maganda, ngunit walang kaluluwa. Hindi ka pa ba matutulog, mahal? Pumasok si Celine sa study, suot ang isang sutlang roba na bumabagay sa kanyang perpektong katawan. Lumapit ito at umupo sa kanyang kandungan. Ang mga braso ay ipinulupot sa kanyang leeg. Iniisip ko lang ang bagong proyekto sa kumpanya. Pagsisinungaling ni Leonardo. Good, bulong ni Celine. Hinalikan siya sa pisngi. Speaking of the company, naisip ko, para mas maging opisyal ang lahat, para sa seguridad ng mga bata, siguro oras na para ilipat mo sa pangalan ko ang ilang porsyento ng shares. Naramdaman ni Leonardo ang paninigas ng kanyang katawan. Shares? Celine, napag-usapan na natin to. Lahat ng para sa'yo at sa mga bata ay nakahanda. Alam ko, sabi ni Celine, ang boses ay nananatiling malambing, ngunit may bahid ang talim. Pero iba pa rin ang may pangalan ko sa papel, para maramdaman kong parte talaga ako ng pamilyang ito, ng pamilya De Villa. Hindi ito tungkol sa pamilya, tungkol ito sa kapangyarihan, sa kontrol. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leonardo ang isang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Celine, isang kislap na mabilis din nitong itinago sa likod ng isang matamis na ngiti. Ilang araw ang lumipas, ang usapan na yon ay nanatili sa isipan ni Leonardo. Nagsimula siyang maging mas mapagmasid. Napapansin niya ang mga maliliit na bagay. Tulad ng kung paano nag-iiba ang boses ni Celine kapag may kausap ito sa cellphone, kapag akala nito ay walang nakakarinig. Isang hapon, habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya itong nagsasalita sa loob ng silid. Oo, sinabi ko na sa kanya. Mahinang sabi ni Celine. Huwag kang mag-alala. Lahat ay nasa kontrol ko. Hindi, wala siyang alam. Akala niya, ang lahat ay para sa mga bata. Sige, tatawag ako ulit. Nang marinig niya ang mga yabag ni Leonardo,
Bigla nitong ibinaba ang tawag. Pagbukas niya ng pinto, nakangiti na ito sa kanya. "Sinong kausap mo?" tanong ni Leonardo. Wala. Isa lang kaibigan mula sa States, nangangamusta." Mabilis nitong sagot. Masyadong mabilis. Ang pagdududa ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang linggo ng umaga. Naglalaro sila sa hardin. Si Celine, si Leonardo, at ang kambal. Hinahabol ni Leonardo si Leo, ang kanyang munting anak na lalaki. "Habulin mo ako, Daddy." Sigaw ng bata, tumatawa. Nang maabutan niya ito, kiniliti niya ito sa tiyan. Humalakhak ang bata. "Suko na ako, Daddy, suko na," sabi ni Leo. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. "Daddy, kantahin mo ulit yung munting bituin." Natigilan si Leonardo. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa tiyan ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang isip ay biglang lumipad sa ibang panahon, sa ibang boses. Ang munting bituin. Iyon ang kantang palaging kinakanta ni Clara para sa mga bata noong nasa sinapupunan pa lamang sila. Kinakanta niya iyon gabi-gabi habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Paano? Paano ito nalaman ni Leo? "Saan mo narinig ang kantang yan, anak?" tanong ni Leonardo. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Nagkibit-balikat lang ang bata. "Hindi ko po alam, Daddy. Nasa isip ko lang." Ngunit alam ni Leonardo na hindi iyon totoo. Ang mga alaala ay hindi basta-basta lumilitaw sa isip. Ang mga ito ay itinatanim. At ang nag-iisang taong nagtanim ng kantang yon sa isipan ng kanyang mga anak ay ang kanilang tunay na ina. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Celine. Isang mabilis na pag-aalala ang dumaan sa mga mata nito bago niya ito pinalitan ng isang pilit na ngiti. "Ang mga bata talaga, kung ano-ano ang naiisip," sabi ni Celine, lumalapit sa kanila. "Halika, Leo, magmeryenda na tayo." Ngunit ang mga salita ni Celine ay hindi na umabot kay Leonardo. Ang kanyang isipan ay binabagabag na ng isang tanong. Kung ang isang kanta ay maaaring manatili, ano pa kayang mga alaala ang nakatago sa isipan ng kanyang mga anak? At ano pang mga kasinungalingan ang bumabalot sa kanyang bagong buhay? Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leonardo. Ang imahe ni Clara, ang kanyang malambing na boses na kumakanta, ang kanyang nasasaktang mukha nung umagang iyon, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bumangon siya mula sa kama. Maingat na huwag magising si Celine. Nagpunta siya sa study. Binuksan niya ang ilaw at umupo sa kanyang silya. Napapaligiran ng mga libro at dokumento na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit ngayon ay tila mga pader na lamang ng isang magandang kulungan. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na sinabi ni Celine noon pa. Mapanganib siya. Ngunit sa lahat ng taon na magkasama sila ni Clara, kailanman ay hindi siya nakitaan nito ng kahit anong senyales ng pagiging mapanganib. Pagmamahal, pag-aaruga. Iyon lang ang ibinigay ni Clara sa kanya. Dahil sa isang biglaang impulso, tumayo siya at lumapit sa antik na aparador sa isang sulok ng silid. Isang regalong minana pa niya sa kanyang lolo. Dito itinago ni Celine ang ilang personal na gamit nito. Alam niyang mali ang kanyang gagawin, isang paglabag sa tiwala. Ngunit ano pa ba ang tiwala sa isang bahay na itinayo sa mga kasinungalingan? Alam niya kung saan itinatago ni Celine ang susi. Maingat niya itong kinuha at binuksan ng isang maliit na drawer. Sa ilalim ng mga alahas at mamahaling pabango, nakita niya ang isang maliit, personal na safe. Hindi niya alam ang kombinasyon, ngunit nang subukan niya ang kaarawan ni Selene, bumukas ito. Sa loob, wala masyadong laman, mga papel, isang pasaporte. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit na bote ng gamot. Isang bote na walang etiketa.
Kinuha niya ito, inalog. May lamang likido sa loob. Binuksan niya at inamoy. Wala itong amoy. Ano ito? Bakit ito itinatago ni Celine sa kanyang safe? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Celine tungkol sa pagiging erratic ni Clara. Ang mga gamot na dapat nitong inumin para kumalma. Posible kaya? Posible kayang ang lahat ng ito? Ang sakit ni Clara ay hindi totoo? Posible kayang ito ay gawa-gawa lamang? Isinara niya ang bote at ibinalik sa safe. Ngunit habang isinasara niya ang pinto ng aparador, isang bagay ang nahulog mula sa likod nito. Isang lumang resibo. Pinulot niya ito. Isang resibo mula sa isang kilalang private investigator na may petsa 2 buwan bago pa man bumalik si Celine sa kanyang buhay. Ang nakasulat sa serbisyong binayaran, Background Check and Surveillance. Subject, Clara Dizon Vergara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng ito ay plinano, mula sa simula. Bumalik siya sa kanyang upuan. Ang resibo ay nanginginig sa kanyang kamay. Siya ay naging isang kasangkapan sa isang napakakomplikado at napakasalbahing laro. At ang premyo ay ang kanyang buhay, ang kanyang mga anak, ang kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon, mula noong ipinasok niya si Clara sa St. Dymphna's, hindi pagdududa ang naramdaman niya, kundi isang malinaw at nakakakilabot na katotohanan. Nagkamali siya. Isang pagkakamaling maaaring hindi na niya maitama kailanman. Ang maliit na apartment ni Nurse Lita ay naging kanilang war room. Sa loob ng 3 araw, ang mundo nila ay umikot lamang sa isang laptop na nakapatong sa isang lumang mesang kainan. Ang screen nito ang kanilang bintana, ang kanilang teleskopyo na nakatutok sa puso ng teritoryo ng kaaway. Ang opisina ni Dr. Alcaraz, ang doktor na tumulong kay Celine sa St. Dymphna's. Ang paglalagay ng kamera ay isang operasyong puno ng panganib. Isang private investigator na inirekomenda ni Attorney Rios, isang dating pulis na nagngangalang Mr. Santos, ang gumawa nito. Nagpanggap siyang isang janitor at sa loob lamang ng 10 minuto na naglilinis ng opisina, na-install niya ang isang kamera na kasinliit lamang ng butones sa ilalim ng mesa ng doktor. Nakalagay na, sabi ni Mr. Santos sa kabilang linya ng telepono. Malinaw ang kuha sa mukha ng sinumang uupo sa tapat ng mesa. Malinaw din ang audio. Good luck sa inyo. Ngayon, ang tanging magagawa na lang nila ay maghintay. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat pagbukas ng pinto ng opisina sa screen ay nagpapatayo ng kanilang mga balahibo. Isang nurse na may dalang kape. Isang pasyente. Isang pharmaceutical representative. Ngunit wala si Celine. Si Clara ay halos hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, ang kanyang likod ay tuwid. Sa bawat pagdaan ng oras, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. Paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang mga anak, ang kanilang mga tawa na hindi para sa kanya, ang salitang mama na namutawi mula sa bibig ng kanyang anak para sa ibang babae. Iyon ang kanyang panggatong. Iyon ang pumipigil sa kanya na sumuko. Si Nurse Lita ay nakaupo sa tabi niya. Isang rosaryo ang mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Bawat butil ay isang dasal para sa hustisya, para kay Clara at para sa kanyang kapatid na si Elena. Si Attorney Rios naman ay pabalik-balik sa kanilang likuran. Tila isang hayop sa loob ng kulungan. Kailangan nating makuha ito. Paulit-ulit niyang sinasabi. Without this, it's her word against yours. At sa mata ng korte, mas may bigat ang salita ng isang mayaman. Sa 3 araw ng kanilang pagbabantay, nang ang pag-asa ay nagsisimula ng manghina, bigla siyang lumitaw. Si Celine Villanueva. Pumasok siya sa opisina na tila pag-aari niya ang lugar. Suot niya ang isang puting-puting damit na nagpapatingkad sa kanyang ganda.
at isang mamahaling bag ang nakasabit sa kanyang braso. Hindi man lang ito kumatok. "Doktor?" sabi niya. Ang boses ay matamis ngunit may halong pag-uutos. Napatayo si Dr. Alcaraz, isang matabang lalaki na may pawis sa noo. "Ma'am Celine, hindi ko po inaasahan ang pagdating niyo." "Talaga ba?" sabi ni Celine, umupo sa silyang nasa tapat mismo ng kamera. "Dahil sa pagkakaalam ko, may usapan tayo tuwing katapusan ng buwan." Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Ito na." Oo naman, ma'am." Nauutal na sabi ng doktor. "Nakahanda na po." Inilabas ni Celine ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa. "Good. Dahil ayoko ng anumang problema. Ayokong marinig na may kung sino mang nagtatanong tungkol kay ano na nga ulit ang pangalan ng yaking asawa ni Leo." "Clara Vergara, ma'am," sagot ng doktor. "Ah, oo. Clara," sabi ni Celine. May halong pandidiri sa kanyang boses. "Kumusta na nga pala ang medical records niya? Siguraduhin mong lahat ng kopya, dito man o sa ospital, ay nagsasabing meron siyang matinding postpartum psychosis na mapanganib siya na kailangan niyang manatili sa St. Dymphna's habang buhay." Napasinghap si Atty. ni Rios sa kanilang likuran. Si Nurse Lita ay napapikit, humigpit ang hawak sa rosaryo, ngunit si Clara ay nanatiling nakatitig sa screen. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, isang bagyo ng galit ang namumuo. "Huwag po kayong mag-alala, ma'am," sabi ng doktor. Pinupunasan ng kanyang noo. Lahat ay ayon sa plano. Ang official diagnosis niya ay peke. Tulad ng pinag-usapan natin, walang sino man ang makakapagsabi na wala siyang sakit. Isang malamig at kontentong napangiti ang gumuhit sa mga labi ni Celine. Ang parehong nangiti na nakita ni Clara sa itaas ng hagdanan noong umagang kinuha siya. "Mabuti," sabi ni Celine, tumatayo. "Dahil kung magkakaroon ng kahit isang maliit na problema, doktor, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng lisensya. Baka pati ang pamilya mo hindi na rin mahanap." Ang banta ay malinaw. Ang kasamaan ay lantad. Nang makaalis si Celine, ang tatlo ay naiwan sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng laptop at ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. "Nakuha natin," bulong ni Atty. Rios, hindi makapaniwala. "Nakuha natin ang lahat." Tumayo si Clara. Naglakad siya patungo sa bintana, tinitingnan ang abalang syudad sa labas. Ang mga tao ay naglalakad, namumuhay, hindi alam ang digmaang nangyayari sa loob ng isang maliit na apartment. Narinig niya ang pag-save ni Atty. Rios ng video file. Ang tunog ng click ng mouse ay tila isang hudyat. Ang simula ng katapusan para kay Celine. Humarap si Clara sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kinuyuyom niya ang kanyang mga kamao sa kanyang gilid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. "Oras na para sa pagtatanghal, Celine," sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng pangako. Sa mismong party ng kumpanya, ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay sumasayaw sa mga diamanteng nakapalibot sa leeg ni Celine. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang malaking salamin sa gilid ng grand ballroom. Perpekto. Ang kanyang pulang gown ay tila isang likidong apoy na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay ng dugo at tagumpay. Siya ang reyna ng gabing ito. Siya ang reyna ng buhay na ito. Ito ang ika-50 anibersaryo ng Vergara Corporation. Ngunit para kay Celine, ito ang kanyang koronasyon. Ang bawat pagbati mula sa mga bisita, ang bawat papuri mula sa mga board members, ang bawat mainggiting tingin mula sa mga asawa ng mga negosyante. Lahat ng yon ay musika sa kanyang pandinig. Sa wakas, bulong niya sa kanyang sarili habang pinapanood ang kanyang perpektong refleksyon. Akin na ang lahat, ang pangalan, ang yaman,
ang mga anak. At ang lalaking simbolo ng lahat ng ipinagkait sa kanya noon, si Leonardo. Nasaan na nga ba siya? Nakita niya ito sa may bar, sa isang madilim na sulok ng ballroom, na tila nagtatago sa sarili nitong selebrasyon. Lumapit si Celine. Ang kanyang nangiti ay hindi natitinag. Isang perpektong maskara na itinago ang bahagyang inis. Ang init ng pangatlong baso ng whiskey ay gumuhit sa lalamunan ni Leonardo, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang nginingitian ang mga bumabating kasosyo sa negosyo, nakikipagkamay, tumatango, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, palihim na naglalakbay sa dagat ng mga mukha sa ballroom. Hindi niya alam kung ano o sino ang hinahanap niya. O baka naman alam niya, ngunit natatakot siyang aminin ito sa sarili. Sa bawat babaeng may mahabang buhok na nakikita niya mula sa malayo, sa bawat tawang umaalingaw-ngaw na may pamilyar na tono, ang kanyang puso ay biglang kumakabog. Clara. Ang kanyang pangalan ay isang multo sa kanyang isipan. Ang resibong natagpuan niya, ang boteng walang etiketa. Ang mga ito ay mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Isang larawan ng kanyang katangahan. Sir Leonardo, congratulations po, napakaganda ng party, sabi ng isang batang ehekutibo. Salamat, sagot ni Leonardo. Ang kanyang boses ay walang sigla. At si Ma'am Celine, napakaganda niya ngayong gabi. Bagay na bagay po kayo. Napatingin si Leonardo kay Celine na papalapit sa kanya. Maganda nga ito. Isang perpektong obra maestra. Ngunit ngayon, ang nakikita na lang niya ay ang mga kasinungalingang nakapinta sa ilalim ng perpektong canvas na yon. Mahal, kanina pa kita hinahanap, sabi ni Celine. Inaayos ang kurbata ni Leonardo. Ang kanyang paghaplos ay tila balat ng ahas. Malapit nang magsimula ang programa, ikaw ang magbibigay ng opening remarks. Hindi ako handa, malamig na sabi ni Leonardo. Hinawakan ni Celine ang kanyang braso. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon. Huwag ngayon, Leo. Bulong nito. Ang nangiti ay para pa rin sa mga nakatingin. Ngunit ang mga mata ay nagbabanta. Huwag kang gagawa ng eksena. Wala siyang nagawa kundi ang magpatangay dito patungo sa entablado na parang isang papet na wala ng sariling isip. Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng hotel, ang tibok ng puso ni Clara ay mas malakas pa sa ugong ng makina. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang eleganteng kulay asul na bestida ay nanlalamig. Pinanood niya ang mga bisitang bumababa mula sa kanilang mga mamahaling sasakyan. Ang kanilang mga alahas ay kumikinang. Ang kanilang mga tawanan ay maririnig hanggang sa labas. Ito ang mundong dati niyang ginagalawan. Ang mundong ipinagkait sa kanya. Handa ka na ba? Tanong ni Attorney Rios mula sa driver's seat. Tumingin si Clara sa kanyang mga kasama, si Attorney Rios na may seryosong determinasyon sa mukha. At sa kanyang tabi sa likod, si Nurse Lita na hinawakan ng kanyang kamay. Ang init mula sa palad ng matandang nurse ay nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa mga anak ko, sabi ni Clara. Mas para sa sarili niya kaysa sa kanila. Para kay Elena. Para sa lahat ng babaeng minaliit at sinaktan. Tumango si Nurse Lita. Kasama mo kami. Ang technician natin ay nasa loob na, sabi ni Attorney Rios. Hinihintay na lang niya ang hudyat ko. Tandaan mo, Clara. Pagpasok mo, lahat ng atensyon ay mapupunta sa'yo. Huwag kang magpapadala sa takot. Huwag mong ipakita na apektado ka. Huminga ng malalim si Clara. Ang hangin ay tila hindi sapat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mukha ng kambal. Ang kanilang mga ngiti, ang salitang mama. Pagmulat niya, wala na ang takot. Napalitan na ito ng isang matigas na bakal. Oras na, sabi niya. Bumaba sila ng sasakyan.
Naglakad sila patungo sa entrance ng hotel, hindi na parang mga anino na nagtatago sa dilim, kundi 3 taong may misyon. Habang papalapit sila sa pinto ng Grand Ballroom, naririnig nila ang boses ng MC mula sa loob, umaalingaw-ngaw sa mga speaker. At ngayon, mga kababaihan at Ginoo, isang malakas na palakpakan para sa taong nasa likod ng tagumpay ng Vergara Corporation sa loob ng maraming taon. Palakpakan natin ang ating butihing CEO, ang nag-iisang Mr. Leonardo Vergara, kasama ang kanyang magandang partner at ilaw ng kanyang tahanan, Selene Villanueva. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng mga pangalang iyon, kasabay ng dumadagundong na palakpakan, huminto sila sa harap ng malaking pinto ng ballroom. Nagkatinginan sila ni Atty. Rios. Tumango ito. Sa isang hudyat, ang 2 malaking pinto ay sabay na bumukas. Ang palakpakan ay biglang namatay. Ang bawat ngiti ay nagyelo. Ang bawat bulungan ay naputol. 100 pares ng mga mata ang sabay-sabay na napalingon mula sa entablado patungo sa bukana ng ballroom. Ang katahimikan ay biglang naging mabigat, halos nakakabingi, na binasag lamang ng mahinang tunog ng musika mula sa mga speaker. Doon, nakatayo si Clara Dizon. Hindi siya ang babaeng naaalala ng karamihan, ang mahinhin, laging nakangiting asawa ni Leonardo Vergara. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay may maikling buhok na nagpapatingkad sa tapang ng kanyang mukha. Ang kanyang suot na asul na bestida ay simple ngunit elegante. Isang tahimik na pahayag ng lakas. At ang kanyang mga mata ay tila 2 nagbabagang uling na kayang tunawin ang sinumang tumitig dito. Sa entablado, natigilan si Leonardo. Ang pangalan ni Clara ay namutawi sa kanyang mga labi, ngunit walang boses na lumabas. Ito ang multo na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ngayon ay nagkatawang tao. Si Selene, sa kabilang banda, ay nanigas. Ang perpektong nangiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkabigla at galit. Anong ginagawa niya dito? Singal niya. Sapat lang para marinig ni Leonardo. Security! Security! Palabasin ang babaeng yan. 2 security guard ang nagsimulang maglakad patungo kay Clara. Ngunit bago pa man sila makalapit, humakbang si Attorney David Rios. Ipinakita niya ang isang papel. Court order, kalmado niyang sabi. My client has every right to be here. Sa gitna ng pagkalito, nagpatuloy si Clara sa paglalakad. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat yabag ay isang pag-angkin muli sa buhay na ninakaw sa kanya. Ang mga tao ay tila dagat na nahati sa kanyang pagdaan. Ang kanilang mga bulungan ay nagsimula nang muling marinig. Diyos ko, si Clara ba yan? Akala ko ba alam mo na, nagpapagaling? Anong nangyayari? Huminto si Clara sa gitna mismo ng ballroom, sa ilalim ng pinakamalaking chandelier. Tumingin siya diretso sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Selene. Magandang gabi, Celine, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng mikroponong palihim na ibinigay sa kanya ng isang waiter, ang technician ni Attorney Rios. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Maganda ang iyong suot. Bagay na bagay sa'yo ang magpanggap na reyna. Wala kang karapatang magsalita dito. Baliw! Sigaw ni Selene. Nawawala na ang kanyang kontrol. Baliw? Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Iyon din ang inakala ko. Hanggang sa nalaman ko na ang kabaliwan pala ay isang sakit na kayang itanim sa isip ng isang tao. Lalo na kung may tulong ng isang doktor na kayang bayaran. Nagbigay ng senya si Attorney Rios. Bigla, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng isang AVP tungkol sa kasaysayan ng Vergara Corporation ay nag-iba ng imahe. Nagpakita ito ng isang pamilyar na opisina, ang opisina ni Dr. Alcaraz. At pagkatapos, lumitaw si Celine sa screen.
Ang buong ballroom ay napuno ng isang kolektibong paghinga. Narinig nila ang boses ni Celine kasing linaw ng boses ni Clara kanina. Kumusta na nga pala ang medical records niya? Siguraduhin mong lahat ng kopya ay nagsasabing meron siyang matinding postpartum psychosis. Ang mukha ni Celine ay biglang namutla na parang naubusan ng dugo. Napatingin siya sa screen pagkatapos ay sa mga mukha ng mga taong nakatingin sa kanya. Mga mukha ng pagkabigla, pagkamuhi at pandidiri. Nagpatuloy ang video. Ang official diagnosis niya ay peke. Tulad ng pinag-usapan natin, walang sino man ang makakapagsabi na wala siyang sakit. Iyon na ang huling salita. Ang pag-amin, ang hatol. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Celine. Sinubukan niyang tumakbo pababa ng entablado marahil para atakihin si Clara, ngunit natigilan siya. Si Leonardo ay nakatayo sa kanyang harapan, humaharang sa kanyang daan. Ang mukha ni Leonardo ay isang maskara ng sakit, pagsisisi at isang matinding galit na ngayon lang nakita ni Celine. Leo! Mahal, huwag kang maniwala dyan. Pagmamakaawa ni Celine. Ngunit hindi na nakikinig si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Clara. At sa mga matang iyon, nakita ni Clara ang lahat. Ang pagguho ng isang lalaking nabulag ng kasinungalingan. Kasabay ng pagtatapos ng video, ang mga pinto sa likuran ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis ang pumasok. Celine Villanueva, sabi ng isang opisyal, inaaresto ka namin para sa kidnapping, falsification of public documents, at attempted murder. Hindi! Bitiwan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Leonardo, tulungan mo ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Celine habang pinoposasan siya ng mga pulis. Ngunit si Leonardo ay nanatiling hindi gumagalaw. Isang buhay na estatwa ng pagkakasala. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang pag-flash ng mga kamera ng media na biglang nagsulputan, ang mga sigaw ni Celine, ang mga bulungan ng mga tao, may isang tunog na bumasag sa lahat, isang maliit na boses, mula sa isang gilid ng ballroom kung saan inilayo ng isang yaya ang kambal, nakawala ang batang babae. Tumakbo ito. Sinundan ito ng kanyang kapatid na lalaki. Tumakbo sila patungo sa gitna, sa pagitan ng kanilang naguguluhang ama, ng kanilang nagsisisigaw na pekeng ina, at ng babaeng hindi nila kilala, ngunit tila may kung anong humihila sa kanila. Huminto sila sa gitna. Tumingin kay Celine, pagkatapos ay kay Clara. Ang buong silid ay tumahimik, naghihintay. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas ni Leah ang kanyang maliit na kamay. Itinuro niya si Clara. Ang kanyang mga mata, na kaparehong-kapareho ng mga mata ni Clara, ay napuno ng pagtataka at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. At mula sa kanyang bibig, isang salita ang lumabas, isang tanong, isang pag-asa. Mama? Ang salitang mama ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom na parang isang basbas. Para kay Celine, ito ay isang punyal na tumapos sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Napasigaw siya sa huling pagkakataon, isang sigaw ng pagkatalo, bago siya tuluyang kinaladkad ng mga pulis, palabas ng kanyang pekeng paraiso. Para kay Leonardo, ito ay isang salamin na nagpakita sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. Napaluhod siya, ang kanyang lakas ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga balikat ay nanghina sa bigat ng kanyang kasalanan. Ngunit para kay Clara, ang salitang yun ay tubig sa isang tigang na lupa. Ang mga luhang akala niya ay naubos na, ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng kaluwagan, ng pag-ibig na nagtagumpay sa lahat ng kasamaan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, ibinuka ang kanyang mga braso. At ang kanyang mga anak, na tila hinihila ng isang di nakikitang puwersa, ng isang instinct na mas matanda pa sa panahon, ay tumakbo.
Tumakbo sila patungo sa kanya. Ang yakap ay isang pagsabog ng lahat ng emosyong itinago. Naramdaman ni Clara ang init ng maliliit nilang katawan, ang amoy ng kanilang buhok. Hinaplos niya ang kanilang mga likod, ang kanilang mga pisngi. Ibinulong niya ang kanilang mga pangalan nang paulit-ulit na parang isang panalangin. Lia, Leo, mga anak ko. Mama, bulong ni Leo. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa leeg ni Clara. Ikaw pala si Mama. Sa gitna ng kanilang muling pagsasama, ang mundo sa paligid ay nagpatuloy. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Ang mga bulungan ay naging mga hayayagang usapan. Ngunit para kay Clara, wala nang iba pang mahalaga. Nahanap na niya ang sentro ng kanyang mundo. Nang sa wakas ay tumayo sila, dinaluhan sila ni Nurse Lita at Attorney Rios, isang bagong pamilya na binuo ng pagsubok at katapangan. Doon, nakaluhod pa rin si Leonardo. Dahan-dahan itong gumapang palapit na parang isang pulubing nagmamakaawa. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida ni Clara. Clara, patawarin mo ako. Humikbi siya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nabulag ako. Patawarin mo ako. Mahal ko. Bumalik ka sa akin. Buuin natin ulit ang pamilya natin. Ang mga salitang mahal ko at pamilya ay tila mga banyagang salita na galing sa kanya. Tumingin si Clara sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay hindi na ang lalaking minahal niya. Hindi rin ang lalaking kinamuhian niya. Ang nakita niya ay isang estranghero. Isang mahinang lalaki na hinayaang sirain ng iba. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging isang malawak at malamig na kawalan. Dahan-dahan. Marahan ngunit may katiyakan. Inalis ni Clara ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Ang pagpapatawad, Leonardo, ay isang regalong ibinibigay. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw sa kabila ng ingay. Ngunit ang tiwala ay kailangang paghirapan at sinira mo ang sa akin sa paraang hindi na kailanman maibabalik. Pakiusap. Bumalik ka sa mundong nilikha mo, sabi ni Clara. Isang mundong puno ng kasinungalingan at walang laman. Ito na ang sa amin. Tinalikuran niya ito. Hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Naglakad siya palayo. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad sila palabas ng ballroom. Palayo sa mga naguhusgang mata. Palayo sa nakaraang puno ng sakit. Sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Clara. Itinaas niya ang kanyang noo. Isang ina na pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Isang reynang naglalakad palabas ng kanyang sariling digmaan. Dala ang kanyang tagumpay. Ang huling eksena ay hindi sa isang grand ballroom o sa isang korte. Ito ay sa isang simpleng apartment. Sa isang silid na pininturahan ng kulay asul at kulay rosas. Si Clara ay nakaupo sa gilid ng kama. Binabasahan ng kwento ang kanyang kambal. Ang kanilang mga mata ay unti-unti nang bumibigat. Ang kanilang mga hininga ay malalim at panatag. Nang sila'y makatulog, hinalikan niya ang kanilang mga noo, isa-isa. Hindi nahahayaan ni Mama na may manakit pa sa inyo. Bulong niya sa hangin. Hinding-hindi na. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa syudad, sa mga ilaw na kumikinang sa dilim. Hindi na ito ang syudad na kinatakutan niya. Ito na ngayon ang syudad ng kanyang bagong simula. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Maraming sugat ang kailangan pang maghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Clara ang kapayapaan. Siya ay si Clara Reyes, isang ina, isang mandirigma, isang survivor, at sa wakas, malaya na siya. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Clara. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig,
sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng buhay ni Clara, ang samahan ninyo sa bawat pagpatak ng kanyang luha, sa bawat tibok ng kanyang pusong puno ng takot, at sa bawat pag-usbong ng kanyang tapang, ay ang siyang nagbigay buhay sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Naging bahagi ako ng kanyang kadiliman at naging saksi sa kanyang muling pagsilang. Ang kwento ni Clara ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon muli, gaano man kasakit. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na nagkanulo, ngunit higit pa riyan, ito ay isang pagpupugay sa pag-ibig na hindi kailanman magtataksil. Ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang bituin ng pag-asa na laging sisikat, at iyon ay ang pag-asang dala ng pagpapatawad sa sarili at pagpili sa isang bagong simula. Sana ang kwento ni Clara ay nag-iwan ng isang marka sa inyong puso. Ano ang pinakapumatak na eksena para sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong boses. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, kilig bawat sandali.